Napag-alma sa pagsasala ng MTRCB sa ilang pelikula. Kailangan yung eksenang yon, essential siya because the character of Aurora won't be justified. Hindi lang sex scenes, siguro sabihin natin graphic. Kaya siya na-disapprove. Ang kalagayan ng mga refugee sa Maguindanao. Saan ho kayo kumuha ng tubig, Nay? Para sa inumin? Apo. Dito po. Dito na sa balon. Madalas ba siya magkasakit dahil kulang siya sa pagkain? Oo. Walang puknat na bakbakan. Walang tigil na karahasan. Sa huli, ang naiipit, mga kawawang sibilyan. Isa si Noraiso Mindato sa mga bakwit o nagsilikas mula sa kanilang tahanan. Halos isang taon na nakakalipas para umiwas sa bakbakan. Nang madatnan namin siya sa isang klinik dito sa poblasyon sa Datopiang, Maguindanao, hinang-hina ito at halos hindi makapagsalita. Kapapanganak lang niya nung nagdaang gabi ng triplets. Pero ang dapat sana'y masayang okasyon na uwi sa trahedya. Lungkot na ako. Kaya namatay mo isa. Sana hindi namatay. Maganda man yung mga puro babae, tatlo nila. Ayon sa asawa niyang si Anwar, mula sa kanilang evacuation center sa barangay Damatulan, dali-dali silang nagbangka patungong ospital. Pero sa bangka na rin inabutan ng panganganak ang kanyang asawa. Tinanong pa sa kanyang isa namatay. Paglabas ng pangalawa at sa pangatlo na may malay na sila. Tatlo mo yung anak mo, sabi ko sa kanya, pero yung una patay na. Nabuhay ang dalawang sanggol. Habang tahimik na natutulog si Hana Lea at Annalyn, wala silang kamalay-malay na sa kahong ito nakahimlay ang kanilang panganay na kapatid. Sa reliyong Islam, hindi dapat lalagpas ng 24 oras bago ilibing ang pumanaw. Kaya nagmadali sa paghahanda ang mga mag-anak para ihatid sa huling hantungan ang namatay na sanggol. Malayo rin ang sementeryo. Kinailangan muling sumakay sa bangka ang mag-anak. Di ka pa nandotang, Michelle. Pagdating dito, dinasalan muna ng nakatatanda sa kanilang tribo ang labi ng bata. Sa isang maliit na piraso ng lupa siya inilibing. Sa huling hantungan ng sanggol, hindi man lang ito nabigyan ng pangalan. Isang boteng may likido nag-iisang tanda ng kanyang nakalibing na katawan. Ayon sa Internal Displacement Monitoring Center, may pinakamaraming internally displaced person o IDP ang Pilipinas. Nangunguna sa ibang mga bansang nakakaranas din ng kaguluhan. Ang bayan ng Datopiang ang may pinakamalaking bilang ng mga bakwit sa Maguindanao. Tinatayang 60,000 bakwit ang nakatira sa iba't ibang evacuation center dito. Nakaiwas man sila sa sakuna, dito sa kanilang mga pansamantalang tirahan, panibagong kalbaryo naman ang dinaranas nila.
Sa malayo, akalain mong isang maayos na komunidad itong evacuation center, pero habang papalapit tayo ay ramdam na ang problema ng mga taong naririto ngayon. Yung mga evacuees dito walang palikuran, kaya maasa lamang sila dito sa ilog at sa mga lonang kagaya nito. Lubog sa putik ang ibang bahagi ng lugar. Ayon sa isang taga rito, walang tubig at kuryente at madalas, wala rin silang makain. Saan ho kayo kumukuha ng tubig, Nay? Para sa inumin? Apo. Dito po. Dito na sa balon. Hindi ho ba kayo nagkakasakit pag kumukuha kayong tubig dito? Hindi rin. Paano nyo nililinis na bago mainom to? Linagay namin muna sa mga galon. Aha. Tapos isa pang araw yung pag-inom namin. Hindi basta-basta naiinom. Mahigit 30 minutos sa paglalakad daw ang ginugugol bago makarating sa pinagkukunan ng malinis na tubig. Kaya si Foya Oman, pinapakuluan na lang ang tubig mula sa balon. Pinaghahalo niya ang tubig at asukal at imbes na gatas, itong pinaiinom sa anak. Simbog ang tawag nila sa inuming ito. Bakit po itong pinapainom niyo sa anak niyo? Kasi hindi ko kaya pasuso ng gatas. Kasi wala kaming pera. Wala kayong pambiling gatas? Wala. Mahigit 1 taong gulang na ang sanggol na si Rohana. Pero sa liit ng kanyang katawan, mapapagkamalan itong ilang buwan pa lamang. Yan ho yung inaano niya. Ano po yung iniinom niya? Tubig asukal. Mahigit 1 taong gulang na ang sanggol na si Rohana. Pero sa liit ng kanyang katawan, mapapagkamalan itong ilang buwan pa lamang. Payat ang braso at lubog ang mga bata ng bata. Ilang tanda na maaaring malnourished ang bata. Ilang araw na raw itong nilalagnat pero wala silang gamot. Malayo rin ang kanilang lugar mula sa bayan, kaya't hindi na nila ito madala sa doktor. Madalas ba siya magkasakit dahil kulang siya sa pagkain? Oo. Ano karaniwan sakit niya? Banguro. Banguro daw pagkayaw. Yan ho yung inaano niya. Ano po yung iniinom niya? Tubig asukal. Ayon sa tala ng Department of Health sa ARMM, 1 sa bawat 5 bakwit ay namamatay dahil sa diarrhea. At humigit kumulang 2 sa 5 namamatay na bakwit ay nasa edad na 5 taon pababa. Halos 1 taon na rin mula nang lisanin ni Baydido Kamid ang kanilang tahanan at maging bakwit. Pero ngayon isa pang trahedya ang pilit niyang nilalayuan. Ang bunso niyang anak na si Mujahid sa edad na 2 buwan, pumanaw noong Hunyo. Aminado siyang simula nang ipanganak niya ito, coffee creamer at simbog ang kanyang ipinapainom dito. Daman, dagabasa, mapugi agan. Ilang araw daw itong nilagnat, pero huli na nang dalhin niya sa center ang kanyang bunso. Sariwa pa sa kanya ang sugat na bunga ng pagkamatay ni Mujahid. Pero pinipilit niya maging matatag para sa naiwan pa niyang anak. Betawagin ka, tamana ko, dak malinig ko man, dak makatuho. Nitong nakaraang buwan, pumutok ang balitang itinigil ng World Food Program ang kanilang pagpasok sa mga evacuation center para magdala ng mga donasyon dahil sa sunod-sunod na kaguluhan. The UN World Food Program did not cease operations. What we said was, we are having a travel restriction for a week due to the spate of bombings in Mondone, particularly in
in Cotabato and Iligan, where offices are based. Kada buwan, 2 beses namimigay ng bigas at iba pang pagkain ang World Food Program sa mga bakwit. Suporta raw ito sa mga programang ipinatutupad ng gobyerno. Tanging sa tulong mula sa organisasyong tulad ng World Food Program, nakaasa ang mga bakwit. Wala na kasi silang kabuhayan dahil nasira ng kanilang mga pananim at gamit pang isda, bunga ng mga bakbakan. Ayon sa Provincial Health Officer ng Datupiang, sa kabila ng tulong pinansyal at mga donasyon mula sa iba't ibang international organizations, patuloy pa ring dumarami ang bilang ng mga bakwit kaya't hindi sila halos makaagapay. Because of the inadequacies that we have, admittedly, our manpower is never enough, no, to cater the health needs and demands of our, even with the normal populace that we have. Kulang na kulang din ang pondo at kagamitan ng health center para tugunan ang mga pangangailangan, hindi lang ng mga bakwit kundi ng mga mamamayan ng kanilang lugar. We have been trying to be frequent with our response activities, no? And then the conduct of health mobile clinics, and then the health promo, the nutritional assessment, the weighing, and then with MSF also we have this nutritional program now trying to really admit, and then identify the malnourished children that we have around and then enroll them into the nutritional program. Mula sa kabuuang budget ng bansa na halos 1.3 trillion pesos, 41 million pesos o 3% ang nakalaan para sa ARMM. Aminado maging ang Office of Muslim Affairs na lubhang kulang ang pondong ito. Ang ating government naman, ginagawa naman nila yung kanilang magagawa para maibsan yung problema ng ating mga kapatid sa Mindanao. So ngayon, meron din kami programa na nagpa-fundraising kami sa Middle East, sa mga Muslim country. Yung zakat namin na intended for poor, ibibigay. So ito, in-scout namin kung paano namin ma-source na madala sa Mindanao. Para magbigay ng kaukulang campus para sa mga tinatawag nating internal displaced persons. Hindi tayo handa sa mga yan. Ang nagiging camps lang natin, mga makeshift camps, mga tentative lang yan, temporary. Habang patuloy ang kaguluhan sa pagitan ng militar at mga rebelde, at hanggat walang nakikitang konkreto at mabisang solusyon sa napakatagal na alitan, tila mananatili munang nakalutang ang buhay ng mga bakwit. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kailangan yung eksenang yon, essential siya because the character of Aurora won't be justified. Hindi lang sex scenes, siguro sabihin natin graphic. Kaya siya na-disapprove. Nasubukan niyo na ba ito, ma'am? Ito ang ilang eksenang galing sa pelikulang Aurora. Kwento ito ng isang babaeng binihag ng mga rebelde. Tingnan mo hanggang ngayon, nasa amin ka pa rin. Si Aurora Herbosa, isa siyang social worker na nagpunta sa Mindanao. Tapos nakidnap siya ng Lost Command. Tapos tinry siya i-rescue ng mga military. Tapos umiikot siya dun sa forest trying to find her way out. Dahil sa ilang masiselang eksena, hindi pinalusot ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pelikulang Aurora. Kaya hindi na ito naipalabas sa mga komersyal na sinihan noong nakaraang taon. Ang sabi ng committee na nag-review sa Aurora, meron breast smashing, sexual pumping. So sa implementing rules ng MTRCB, hindi yun pinapahintulutan. Ready? Wind lang po. And action! Tinututulan ng direktor ng pelikula na si Adolf Alex Jr. ang pagbigay ng X rating sa kanyang pelikula. Para sa kanya, nasa konteksto raw ang eksena ng panggagahasa sa Aurora.
Kailangan yung eksenang yon, essential siya because the character of Aurora won't be justified kasi may gagawin siyang action later in the film. Kumbaga, pinlant ko yung information na yon for the audience to understand why she will do this action later on. Dahil tuto sa X-rating na binigay sa kanyang pelikula, noong Enero, nagpasya si Direk Alex na sa Cine Adarna ng University of the Philippines o UP ipalabas ang kanyang pelikula. People were telling us, most of them, I think 90% were asking why it was X, na double X. Dito sa Cine Adarna o ang dating UP Film Center na ipapalabas ang mga pelikulang X-rated o mga pelikulang pinagbawalan ng MTRCB na maipalabas sa publiko. Ang University of the Philippines Film Institute ang direktang nangangasiwa sa Cine Adarna. Ito ang sumusuri sa mga pelikulang ipinalalabas sa UP. Karaniwang na ipalalabas sa Cine Adarna ang mga director's cut o mga pelikulang walang putol na eksena. Meron kaming guidelines din na we cannot show outright pornography. Pero hanggat merong mga may nakikita kaming serious intent of the filmmaker na valid yung kanilang ginagawa, we will show them. Ilang araw matapos ipalabas sa UP ang Aurora, sunod na ipinalabas ang pelikulang Sagwan. Nag-enjoy po ba kayo? Naman. Pelikulang tungkol sa pakikipagsapalaran ng mga binatang bangkero na commercial sex workers din. Mamaya na. Sige na, mauna ka na doon. Baka manakaw pa yung bangka mo. May nangyayari sa kanilang sensual, may kapalit na pera na binabayaran ng mga turista. Ang sinasabi ko, hindi naman yan bago sa isip ng mga tao. In fact, nangyayari yan sa ibang lugar sa atin sa Pilipinas. Tinatabi niya ang bangka. Tulad ng Aurora, binigyan din ng MTRCB ng X-rating ang Sagwan bago maipalabas sa UP. Mahalay raw kasi ang ilang mga eksena nito. Hindi lang sex scenes, siguro sabihin natin graphic. Kaya siya na-disapprove. Pag nagtanggal ka ng eksena, mayroong matatanggal na bigat ng karanasan, bigat, pinanggagalingan ng angst. Dahil hindi na nakita ng manonood, may mga question na ngayon na, oh, bakit bigla siya nagalit? Oh, bakit bigla siyang gano'n? There are certain institutions na might raise their eyebrows, pero still, business as usual. Ongoing yung case eh. Diba? Bakit ka mag-e-ere? Ang MTRCB ang sumasala sa mga pelikula at programang ipalalabas sa publiko. Ipinagbabawal nito ang mga pelikulang may temang rebelyon at sedisyon laban sa Estado, labis na karahasan at pornografiya. At nang malaman ng MTRCB na ipinalabas sa Cine Adarna ang Aurora at Sagwan, umalma ang ahensya. To be nude is beautiful, no? But to be naked is vulgar. Yun lang. No, very thin yung line nun eh. Ayon sa MTRCB, sa ilalim ng Section 7 ng Presidential Decree 1986, bawal ang pagpapalabas sa sinihan, telebisyon o anumang pampublikong lugar ng anumang pelikula o programa na hindi inaprubahan ng ahensya. Pag ang pelikula ay na-disapprove, hindi na yun dapat ipalabas unless mag-undergo siya ng yung iba-ibang steps like second review or appeals committee sa Malacanang and then yung Supreme Court. Dati nang nagpalabas ng director's cut ang UP Cine Adarna. Mainom ka naman! Nang ipalabas nila ang Aurora at Sagwan, ito raw ang unang pagkakataon na umalma sa UP ang MTRCB. Pero para sa UP Film Institute, hindi raw sila saklaw ng kapangyarihan ng MTRCB. We're committed to show films in all its diversity under the atmosphere of academic freedom kasi ang education naman ng UP practices and espouses liberal education and the programming of this film venue should reflect that.
Pero giit ng kasalukuyang pamunuan ng MTRCB, tila taliwas sa pagsusulong ng karunungan ang pagpapalabas ng Aurora at ng sagwan sa UP. Nirirespeto naman natin yung academic freedom ng UP. Kaya lang, yung sa base sa report ng monitoring agents namin, for commercial purpose nila ginagawa yung pagpapalabas ng movies doon na disapprove ng MTRCB. We don't charge 150 or 200 peso admissions. Our typical rates are 50 pesos, sometimes 100 pesos, and sometimes pag merong special premiere na kami lang ang venue, hindi namin event yun, it's a special premiere, organizations can charge 150. So nung rumenta kami ng film projector, kailangan namin siyempre mag-outsource kung saan namin kukunin yung cost na yon. Bilang independent at band nga yung pelikula namin, so wala kaming source of income dahil ang nag-produce nun, kami lang ng mga kaibigan ko. So, nagpabayad kami ng 100 pesos. Noong Pebrero, isang kasong administratibo ang isinampa ng MTRCB laban sa UP Film Institute sa paglabag sa PD 1986. Hanggang ngayon, patuloy ang pagdinig dito. Mas nagiging conscious kami na, there are certain institutions na might raise their eyebrows, pero still, business as usual. Ongoing yung case di ba? Bakit ka mag-e-ere? Hey, sound! Ayon sa mga apektadong direktor, ang pag-alma ng MTRCB sa UP Cine Adarna ay balakid sa pagsulong ng kanilang sining. Nalungkot ako bilang filmmaker because parang it's another censorship given na itong area na nga to supposed to be have been parang declared as censor-free, ideally. You should also read their law yung tungkol dun sa films Hindi naman kasi sinasabi dun na hindi pwede. No? From what I remember, hindi naman sinasabi dun hindi pwedeng hindi makialam ang MTRCB. Maybe they should also change their law. Pero para sa MTRCB, pinangangalagaan lang nila ang publiko na makapanood ng pornografiya at labis na karahasan. Pag nakita mo sa big screen, akala mo, ay, maganda pala to, susundin ko to. Di ba? So, napakalaki ng impluensya ng pelikula. And I hope talaga yung mga filmmakers maging, respetuhin din nila yung moralidad ng society. Sa Kongreso, isang panukalang batas ang nagsusulong na gawing classification board na lamang ang MTRCB. Ibig sabihin, hindi na maaaring magputol ng eksena ang ahensya. Maaari na lamang itong sumuri at magtakda ng edad ng manunood para sa isang pelikula o programa. Nitong Mayo pa lang ito na na-file, may mga previous bills of like character na hindi nag-prosper. Naging very controversial yung debate. Ultimately, hindi na umabot sa plenaryo. Sa pagsala ng mga pelikula, layunin ng MTRCB na pangalagaan ang kapakanan ng publiko. Pero sa pagpapatupad ng kanilang mandato, nasasagasaan daw ang karapatan ng ilang institusyon at ilang alagad ng sining. Sa gitna ng nagbabangga ang katwiran ng bawat kampo, agad sanang mabigyang linaw ang usaping ito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.